Alam niyo naman po, siyempre mga ka ano nila yan, kaalyado nila yan, no? Ipagtatanggol ho sila nitong mga 'to, mga bossing. Ayan, sila Jimmy Bondok, mga kababayan. Wait lang, tanong ko, alam niyo po na tumatakbo 'no, sa pagkasenador, yung singer po na si Jimmy Bondok? Hmm. Mabigyan ko na kayo ng ano, ng update kung pang-ilan. Oh, basta hindi pasok po sa top 20 si Jimmy Bondok. At tumatakbo po ito under ng PDP Laban. Kaalyado po ng mga dating Pangulong Duterte at ayan, nila Bato de la Rosa, nila Bungo, mga bossing. Okay? So at least alam nyo, no? Sabi dito, kung sakali daw ho na si BP Sara ay makabalik, makabangon, no? Ako ho, nakikita ko, hanggat hindi ho nagsasalita at sumasagot ang ating Vice Presidente patungkol ho doon sa mga issue niya, mahirap hong makabangon yan. No? Hindi po makakabangon yan. Dahil ang sambayan ng Pilipino ho ngayon, matalino. Hindi hahayaan na makaalpas lang yan nang hindi sumasagot. Hindi hahayaan ng sambayan ng Pilipino na, oh sige, hayaan mo na, ayaw sumagot eh. Okay na yun. Hindi po hahayaan yan. Sabi ni Jimmy Bondok, wag papasukin pag kumatok muli. Pagbangon ni Inday. Ayan. Naku, lagot kayo mga taga Davao. Lagot yung mga taga Mindanao. No? Kasi ho mga kababayan, base na din po sa ating Vice Presidente, ayaw nang magpa-endorse ng mga taga Mindanao kay Vice Presidente. No? Bakit ho? Yang mga yan din ho kasi mga boss, natatakot na din po sila, no? Na malaman ng sambayan ng Pilipino at ng mga botante na may bahid po sila ng Duterte. Dahil sa ngayon no, mga kababayan, pag nasabi mo kaalyado ko si dating Pangulong Duterte, taga PDP laban ako, asahan nyo po. Yung kandidatura nyo, hindi ho kung sa senador hindi ho makakapasok sa top 20 yan. Kung ano man yung posisyon na tinatakbo nung i-endorso ni Kibuloy, ni dating Pangulong Duterte at ni BP Sara, malamang ho sa alamang mga kababayan, ligwak ho at sa inidoro ang punta. Bakit ho? Nakikita naman na po natin, no? Na 2024, mga bossing, dyan po natin nalaman lahat yung mga hindi nila masagot na mga katanungan. Diyan po natin nalaman na yung labis-labis na paggastos po sa pondo ng bayan. Biruin mo, 250,000 pesos per night para lang po sa isang safe house. Akalain mo yun, no? Mas mahal pa yata mas mahal pa ho yata doon sa mga isla, yung dati, Amanpulo. Grabe, sa Amanpulo, 100,000 dati Kasi yun nabalitaan ko yun. Yung pagkatapos nung laban ni Eric Morales at ni Manny Pacquiao, bumayad si Eric Morales ng 100,000 para makapag-resort doon sa Amanpulo. Sa kanila po, sa Vice Presidente, 250,000 pesos isang araw para ho sa safe house. Akalain nyo yun? Tapos, yung mga katanungan ho natin hindi man lang humasagot. Kaya yung mga ganyan sinasabi ni Jimmy Bondok, wag papasukin pag kumatok muli, pag nakabangon si Inday, medyo siguro matatagalan pa ho yan. No? Or baka hindi. Or baka naghihintay pa din ang sambayan ng Pilipino na masagot lahat-lahat yan. Sino si Mary Grace Piatos? Lahat po, mga bossing. Hindi ho kasi pwedeng pabayaan ng mamamayan yan. No? Hayaan mo, ayaw sumagot okay na yun. Wala tayong magagawa. Vice Presidente yan. Hayaan na lang. Diba? Hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino nun. Bakit ho, mga bossing? Ang numero 1 na problema din po ng ating bayan corruption po. No? Mac Musico at Sergio Ramos, ano ba dahilan? Bakit hindi pa ipinapahuli yan ng ICC para matahimik na ang mga Duterte? Sabi ni Sergio Ramos. Ay, nako. Basahin natin to muna.
Tandaan, hindi lang ang mga kalaban ni Inday Sara o ni Inday, kundi ang mga walang kibo sa ginagawa kay Inday. Aba, nananakot na ho. Tinatakot na po yung mga politiko na hindi kumakampi sa kanila, mga bossing. No? Tatandaan namin ang inyong mga pangalan kasi hindi nyo ipinagtatanggol si Vice Presidente. Eh paano naman boss ipapagtanggol yan? No? Kung sila nga ho, hirap na hirap ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya ang nagiging ano na lang nila, ang nagiging solusyon na lang nila para makatakas doon sa mga katanungan sa kanila, eh sumakit yung puso. Sumakit ang dibdib, hindi makahinga. Aartehan na lang po. Di ba? Kung sila ho, hirap na hirap paikutin at ipagtanggol ang kanilang sarili, paano pa kaya yung mga politiko na tinatakot ninyo? Na para ipagtanggol si Sara. Tandaan, tandaan, hindi lang ang mga kalaban ni Inday, kundi ang mga walang kibo sa ginagawa kay Inday. Ano ba ginagawa kay Inday? Tinatanong, inaalam. Di ba? Mamamayang Pilipino, gustong alamin saan napunta yung tax namin. Yun ba pamumulitika? At nakikita ho naman natin, mga kababayan, yung mga katanungan doon sa Kongreso, hindi naman po basta-basta hula lang. Sumasapul po talaga doon sa kanilang mga ginagawa. Yung mga katanungan ho doon. Diba? Hindi ho gawa-gawa. O paano mo sasabihin na pinupolitika lang si Sara? Sabi pa dito, kahit dati silang nakinabang, elected or appointed, lagot kayo. May banta sa inyo. Hindi daw kayo papapasukin. Hindi daw pagbubuksan ng jabanteng doorknob ni Kibuloy. Ba't napunta tayo kay Kibuloy? Usapang pintuho, usapang katukan di ba magbe-best friend naman yan? Baka ang doorknob din nila diamante din, kagaya nung kay Kibuloy. Alam mo, ang doorknob ko doon sa taas, diamante. Ano kaya ang doorknob ni Kibuloy doon sa Oblo? Diamante din ho kaya, mga kababayan? O bakal na malamig, tapos merong kandado para hindi makalabas? Tuloy ko, huwag papasukin pag kumatok muli, pagbangon ni Inday. Prinsipyo lang. Tanong, kailan sasagot si Inday? Dahil kapag nasagot niya ng maayos yan, pag nasagot niya at naipaliwanag ng maayos dyan, tingin ko doon pa lang mag-uumpisa ang pagbangon ulit ng Inday Sara Duterte o ng mga Duterte. Pero hanggat hindi sumasagot si Inday, sorry sir, ang mamamayang Pilipino ngayon, matandain. Mahaba ang memorya. Kagaya na lang sir, nung si Loren Legarda, natatandaan niyo ho mga bossing, ako tandang-tanda ko. No? Na biglang pagkakapanalo pa lang po ni Loren Legarda, biglang kumaliwa na ho. Hanggang ngayon nakatatak sa isip ko yun. Yan po, yung mga katanungan sa ating Vice Presidente na hindi pa din sinasagot. Nakatatak yan sa utak ng mamamayang Pilipino. Kaya ho, sir, yung sinasabi niyong pagbangon, kung wala namang planong sumagot, malabo. Malabo pa sa tubig kanal. Di ho ba? Mga bossing. Anyway, ewan ko kay Jimmy Bondoc. Sabi nila, lawyer. Lawyer naman daw. Pero bakit hindi niya maintindihan, mga kababayan? Yung mga itinatanong kay BP Sara. Bakit hindi niya maintindihan, no? Na kailangan imbestigahan ang Vice Presidente. Ang vice nga di ba? Ang layo-layo ng mga sagot. Ang layo-layo ho ng sagot, mga bossing, na ang tanong confidential funds, ang sagot na doon sa loob ng
selda, no? Detention cell, detention facility. Nasa loob ng detention facility ng Congress, ipinagtatanggol si Lopez. Hanggang sa umabot at hindi na nakontrol ang kanyang sarili at nagbanta na sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at sa House Speaker. Kaya ngayon ho, ipinapatawag sa NBI. Iwanan na ho natin yan. Alam naman natin yung mga politiko na kaalyado ho nila, mga bossing, maang-maangan na lang po yan eh. No, kunyari, hindi ho nila alam. Pero ako naniniwala ho ako, alam nila na baluktot yung ipinagtatanggol ho nila. Pero wala na. No? O, fake news daw. Iwan ko si you. Iwan ko sa you. Fake news ka. Eh, ito, ayan o sila Jimmy Bundok ang nagsasabi niyan. O, galing pa nga yan saan? Ito, galing sa politico.com. O, di ba? Tagapagbalita. O, ito, galing sa Paulo Duterte supporter. O, sasabihin mo, fake news, sa kanila galing. Yung mga inaanuhan natin, mga kinukomentohan natin. O, di ba ho, mga kababayan? Mga DDS, dyan lang kayo sa ilalim. No, mag-iyakan kayo. Wala naman kami magagawa dyan. No? Hindi naman namin mapipigil ang sarili namin na depensahan ang Pangulo. Bakit? Binubbugbog ninyo ng fake news eh. Di ba, motorkada? Oh. Binubugbog nila ng fake news, mga kababayan. So tayo ho, bilang supporter, yun na lang po ang magagawa natin. No? I-debunk yung kanilang mga sinasabi na wala hong katotohanan. O, di ba? Kayo talaga, mga DDS, binabaugbog ninyo eh.